Alright guys, andito na kami sa restaurant. So itong restaurant na to is connected. Isa lang may-ari dun sa aming tutuluyan ngayong gabi. And they will give us 10% discount. And they have a promotion na each pagkain ay 250 pesos lang. So okay, pasok sa budget namin. Ha? So ngayon ang gagawin ko habang nag-aantay ng pagkain, yung ate ko nagko-coffee lang. Ako, I will check yung mga tindahan dito sa labas. Magpapabudol tayo ng konti. Pambili ko ng mga special anik-anik para sa mahal ko sa buhay. Okay, so tara na. Since malapit lang naman tayo. Ngayon, first time namin pala guys nag-stay dito sa Denpasar. Kasi pagdating namin dito sa Bali, dumiretso kami agad ng Ubud. Doon kami agad nag-stay ng ilang araw. Kasi nga Ubud talaga yung gusto namin puntahan na very relaxing. Pagkatapos nun ay tinapos namin lahat ng itinerary and then now may one night lang kami dito sa city. So papasok tayo dito sa isang shop. Oh. Hello. Alright. So meron ako nakitang tindahan dito guys at may binibenta sila na maganda para kay Ate Buji. So si Ate Buji ang tumitingin kay Mayumi for the meantime. So, bibilhin natin yung dress na yun para kay Ate Buji. Can I see? Can you show me again, please? Open for me. Sa Ate Buji kasi guys, gusto niya yung ganito mahaba, then maganda yung tela. Pero magsuot lang sa Ate Buji ng, ng tag nito sleeveless. Para hindi masyadong bikat dito sa Okay, thank you. So, maganda yung print niya. Ayan. Tsaka cotton po yung tela. Kung pagdating naman sa pagkain guys, hindi naman talaga kayo malulugi dito sa Bali. Kasi simula 200 pesos, ang sasarap at ang healthy na po nang isi-serve nila sa inyo. So, etong in-order ko ay Thai chicken bowl with quinoa as my rice. Quinoa, I don't know how you read that. Merong peanut sauce, merong gulay, merong karne, tsaka meron akong juice guys. Less than 300 pesos lang yan, meron na tayong pagkain. So, bon appetit! Ayun ang aking ate, yung mayaman kong ate, ililibre niya ako ng masahe. Bayad niya daw kasi patient daw ako sa kanya. Sabi ko kulang yung masahe, dapat merong facial massage. Yes, already, princess. Okay, thank you. Alright, we are here for our Balinese massage. Thank you. Is this a basket for the bags? I think. So, ganito yung setup. Okay. So, dito namin ilalagay yung aming puwet. Ay, sorry. Ang ulo. Para sa ulo pala to. Sorry, akala ko para sa puwet. Sorry, guys. Hindi kasi ako sanay sa mga ganito eh. Tapos, meron po silang disposable na panty. Kailangan sa tito rin, nakapanti lang tayo. Lo, parang yung kanya, yung tela niya parang yung sa hairnet, guys. Kaya ito yung susutin natin ngayon. Nakapanti lang. Dapat nakapanti lang tayo. So, meron din silang bag para lagayan ng gamit. Hindi magkalat-kalat at magtapon-tapon. So, magbihis na tayo. Alright guys, so ngayon nag-aantay na lang ako sa ate ko na matapos siyang mag-shower. Actually, kwentuhan ko kayo yung ate ko, pinaka-big sa mga massage, massage, spa. Talaga, ako gusto ko lang kapag kapagod ako or yung stress or yung overwhelmed. Pero pagdating sa massage, kahit araw-arawin guys yung ate ko, grabe. So ngayon sinama niya ako dito sa spa at nag-avail po siya ng Balinese spa 1.5 hour. So tara at mag-enjoy din tayo, sabay niya. Nakakahiya naman sa kanya kung hindi natin gastusin yung perang pinaghirapan niya guys. Yung kapatid ko guys, tawang-tawa ako sa kanya kasi lahat ng tinutulugan namin gusto niyang dalhin pa uwi sa Jensen. Tapos sabi ko, wag TikTok ka na sis habang hindi pa makalat. Sabi niya, doon na lang daw kami sa sahig matulog para daw hindi magalaw yung kama. Kaya mag-TikTok daw siya bukas magising niya, walang hiya. Laki ng, ako gusto ko dalhin yung salamin. Makakabili ng salamin ganyan kalaki. Ha guys? Turuan niyo kami. Ang ganda talaga ng kwarto na to guys. Hindi ko alam kung saan ko to ipapasok. Uy, wag naman tayong ganyan na.
Pinapakita ko lang sa inyo yung design ng kanyang aka mosquito net. Pero hindi po siya net, guys. Kasi siguro pag net, parang chipipoy, no? So, ang gamit nila dito ay para po siyang cheesecloth or yung sheer na puting tela. Tela talaga siya, guys. Hindi po siya kortina. Hindi po siya mosquito net. Pero, ang kanyang purpose ay pang mosquito net na din at the same time. Overall feel sa bedroom. So, shout out sa Mayumi Thailand Closet for my silk sleepwear. Ayan, hiyak naman tayo ng konti dyan sa aking investment na tiyan. Ang aking ate nag-e-enjoy ng kanyang shower right now. And ako ay nag-e-enjoy lang dito sa aming bed with very, very Bali feel. And as you can see, guys, hello everyone. I'm here. I love you po. Ayan. Sino ang nag-iimpake para bukas? Sabi ng ate ko, ang ganda naman. Every accommodation na pinuntahan namin, gusto niya daw dalhin papuntang Pilipinas. Then ito naman gusto niya ding dalhin. Ang ganda. Bagay, huwag kayo pumunta dito guys. Pag single kayo, masasaktan lang kayo Ang dami dito may forever Good morning guys! Ang hangin po sa Denpasar. Hindi malamig yung hangin, hindi naman humid, pero mahangin talaga siya. At alas 7 ng umaga, nagising na kami ng ate ko for breakfast. We brought our own breakfast while enjoying the pool. Mamaya na lang kami maliligo. Medyo malakas talaga yung hangin. Sobra. So, itong villa namin parang 3, 4, 5 bedroom. A, B, C, D, E. Nandun kami sa letter E. And medyo malalim yung pool dito na side. Pero doon hindi. So, doon lang tayong mga bebe. Doon lang tayong mga pato. Meron din siyang parang mga basket, human basket doon sa gilid. Pero ang cute. Ayan, ato ko nagkakape, guys. Salamat pagi. May nagtanong salamat pagi. Good morning daw yun. Nagpaturo kami sa lokal. So eto guys, nasa gitna na tayo ng busy area. Maraming farang dito. Nagpa-party, mga ganon. Kami wala lang. Tamang kain, kape, kain ulit. Ganon lang. Then itatai din pala. Sobrang hangin. Alright, mag-breakfast lang muna tayo. Sarap. In fairness naman sa tulog namin, sobrang sarap. Siguro napagod kami. Kaya ayan, at sobrang hindi ko na malayan na ako'y nakatulog. I believe that is around 10. Tapos nagising ako mga alas 7 na. Sobrang tahimik dito kasi kahit na malapit lang kami sa syudad, wala kaming narinig na ingay. Siguro soundproof yung mga kwarto. Pero hindi ko masyadong gusto yung weather. Parang hindi ko lang alam kung uulan pero makulimlim. At for my breakfast, bakit naman yung ganito dito? Dapat na. Kasi ako nag-ios Okay, for my breakfast, sorry ate, please apologize. Samba lang ate nga siya ng aircon siya ate. So, unsa man? Ako okay lang ko. Unsa kalayo di ay? Ang sa kawati yung kara. Daga na po dito sa kawati. Sa kawati na dito na siya. Unsa kalayo? What's the distance? Okay, we have time. Now, we have a lot of time. For breakfast guys, ito po ang akin. Almond, chocolate, hazelnut spread, at saka tinapay. Uy, nawala yung straw ng almond ko. Nawala yung straw. So dito na ako kakain. Dumating na yung kanilang staff para maglinis. Wala ko sa kutsara
Kahit na wala naman kaming plano ngayon ng alas 11 guys, maaga kaming nagising kasi gusto namin talaga mag-enjoy dito sa pool. Tsaka we had enough sleep naman eh. I believe naka 7 to 8 hours tayo ng pool. Babala kasi ang buhatin. Ako po din ang cactus di o. Te. Cactus na yung anak mga dagko i-line up. Kami nga set akong maamoy. Kami akong nakaliton. Mauna siya kawatsuchi. Mauna siya mga saper na set na maamoy na ako sa mga hubad. Even sa soap. Day ng floater. Sabi ng ate ko guys, paano daw kami yayaman para magkaroon ng ganito? Sabi ko, mayaman ka naman, ginawaldas mo lang. Tapos ngayon, another sa listahan niya, mag-learn daw kami ng swimming. Kaya hindi daw namin ma-enjoy ang Bali. Kaya hindi kami marunong maglangoy. Pero another thing na na-learn namin dito sa Bali, guys, do not come when you are single. No? Anong... no. Kasi kahit saan ka lumingon dito, may forever sila. Habang kumakain ka, 360. Ha? Ah, yes. I love that. Sis, congratulations. May confetti ka doon. Wait lang. Bigyan ka confetti. Ah! Because you should be happy with Ulitin mo muna. Ano yun? Huwag kang pumunta sa Bali pag... Huwag kang pumunta sa Bali kung bitter ka. Correct. Kasi guys, dito sa Bali talaga, huwag kang pumunta pag bitter ka sa pera, bitter ka sa pag-ibig, bitter ka sa physical outlook mo, bitter ka sa kahit ano. Kasi dito marami kang makikitang perfect. Literally, mga perfect yung katawan guys, yung mga puwet nila guys, walang mga itom-itom guys, yung kanilang mga katawan as in talagang parang hinulma guys sa lagayan ng ice cream. Sobrang ganda ng mga katawan ng mga tao dito, mapalalaki, mapababae. Tapos yung iba afford mag-helicopter, kayo naglalakad din ba, nag-helicopter. So hindi ka pwede maging bitter doon. You have to appreciate other people while she's taking care of her body, while she's working out. Kasi kahapon may nakita kami ang ganda ng katawan guys, but she just came from the gym for 2 hours workout. So that's a sacrifice for someone. Pero anyway, I think exercise will become a really good part of your lifestyle kapag talagang sineryoso mo siya. So, isa din yan sa listahan ng ate ko. Nag-book na siya ng coach, guys. Kahilahin niya na kami mag-gym. Kasi nakita talaga namin dito. Ang perfect ng katawan nila. At, ayan. There's healing in Bali daw. Kasi na-heal yung kanyang puso at sa Bali. Yung nasaktan lang daw yung kanyang pitaka. At saka, you should be happy with someone else, naman. Kasi dito mo sa Bali, ma-realize na wala silang pakialam sa'yo at wala din tayong pakialam sa kanila. Exactly. Some other people will flaunt their body in 2-piece na ang daming stretch marks, ang daming itim-itim sa singit, ang daming imperfections na yung insecurities natin, but yung iba na-flaunt nila at masaya and sila. they don't care. Yes, they don't care. That's true. Ayan. So, narinig nyo naman guys, no? Ito yung mga bagay na talagang ang ganda dito sa Bali. And she's right, there is healing in Bali. Kasi dito masaya yung mga tao talaga. Lahat ng mga pumupunta dito ng mga guest nila, ini-enjoy talaga nila yung Bali. Wala din pakira. Dito guys, may mga libakira man. Kami yung libakira. Pero maganda man yung libak namin guys. Ang ganda ng puwit niya. Paano siya lumaki na wala talagang mga pintok-pintok, wala talagang mga itom-itom yung kanyang puwit. Wala ang puti ng ilok niya, mga ganon. Ang laki ng
tiyan niya, pero naka-two-piece siya, mga ganyan man yung mga Mga libak positive natin. naman ng mga ano. Hindi naman yung sorry, kapangit niya. Yung nag-swimsuit pa. Huwag naman ganyan, guys. If there's something we have to teach ourselves, it is to be happy for someone else. It is, kasi mahirap yan eh. Ako, I did not have that kind of heart before. Pero because of my hardship sa buhay ko sa Africa, sa buhay ko sa Uganda, sa dami na nakita ko at na-experience ko sa Uganda from the ground, from Africa, from the ground, I learned to have a better heart na I train my heart all the time to be happy for somebody else's success. She got a new car, that's good. She worked hard for it. Kasi hindi naman natin alam yung behind the scene. Okay? Hindi natin alam ano behind the scene nun. Wala tayong pakialam. But she got a new car and she's happy. Wow, congratulations. She was able to go to Bali. Wow. She got herself a new home. Wow. Yung mga simpleng bagay lang. She got the bag that she dreamed of for 5 years. Wow. Congratulations. So let's learn to be happy for someone else. Kahit gaano pa yan kaliit. Kasi it's a good thing to push people up instead of pulling them down. Dito tayo para maganda naman yung ating background. Ayan. So once again guys, we enjoyed our Bali. My sister and I will make one whole episode about what we learned, what we noticed, don'ts and do's dito sa Bali. And of course, once again, my sister and I are going to start our own travel packages for Bali, Indonesia. So if you want to join with us guys, if you want to avail our packages, please hit us up in this email down below. If taga Jensen lang kayo or malapit na area, we can meet up for transactions or we can do video call muna para sa mga taga other area apart from Jensen. Once again, avoid scammers guys. Huwag po kayo makipag-transact pag hindi nyo po nakita yung mukha. Pag hindi po kayo nag-video call, wag po kayo maglalabas ng pera. That's the only advice I can give you para hindi po kayo ma-scam. Okay? Maraming salamat and I'll see you on today's episode. Bumili ka rin pala ng ganyan sis na style, orange. Lambada. I love orange on my skin. Para tayong bahay kubo na merong orange na unan at kumot. Sa daming i-compare, yun talaga. Finally, we are out guys. 8:30 ng umaga para mag-breakfast. So dito na lang din kami kakain sa kanto. Katulad ng pinuntahan namin kahapon. So, dito sa Denpasar, everything are just close to each other. Restaurant, spa, kung gusto nyo magpa-massage. And meron ding mga small mini marts for your few groceries. At saka, ano pa bang kailangan ninyo? Baka kailangan ninyo ng laundry. Meron din. Magkakatabi lang sila. So, huwag kayong mag-alala. Dito sa Denpasar, madali na lang yan. It's a walk away. Like ngayon, ayan na siya, nandyan lang sa dulo. So, 3 minutes walk lang, nasa restaurant na kami ng aking ate Bells. Ano yan? Dapat inaalagaan natin yung mga ate natin guys, kasi hindi nyo alam na sila pa yung magbabayad ng mga international flights nyo in the future. Kaya mahalin nyo yung mga ate nyo. Para-paraan na kayo habang bata pa kayo guys. Advice ko sa inyo yan. Gumawa pala siya ng sarili niyang vlog. Ang kanyang vlog ay Achi. So kung gusto niyo makilala yung ate ko na sobrang stricta, salamat na lang ako kung hindi niya ilista itong mga libre niya sa akin. Bago ang isip niya. Follow niyo siya guys. Siya yung eldest namin. Single pa. Binubugaw ko na to. Baka may kuya kayo dyan. Kahit baby lang. Kahit baby lang. So, punta na tayong restaurant. And here we are. Katulad nito, meron ng spa. Then, meron ng laundry. Magkakatabi lang talaga. And then, merong money changer. Kita nyo. Tsaka pwede din magpa-exchange dito ng Philippine peso ha. Gusto nyo magpatato, meron din patatuan dito. Gusto nyo ng remembrance from Bali? Magpatato kayo minimalist dito.
Magtanong ka siguro, no? Maliit lang. Yung ano lang, oh, heart. Let's go have breakfast. Kasi after naming mag-breakfast, we would like to swim. Kaya, maaga kaming lumabas. Ano? May lechon baboy din pala dito, siso. Maligya sila lechon baboy, ho? Terima pesanan. So, order lang tayong breakfast. Hello! There's 2-1 there, actually, on the corner. We don't have to go, or by the road, you want? That's just here. Yeah. Next, mag-stay ka mag-bike na lang. Pag naubusan kayo ng pera, guys, magrenta na lang kayo ng bisikleta. Bisikleta na lang kayo dito. Pwede din. So, order lang kami ng pagkain namin. And, daming mga foreigner talaga dito sa city. Pero malapit din kasi ito sa dagat eh. So, yung mga pumupunta po ng ng Nusa Penida, malapit na dito yung harbor mismo kung saan sasakay kayo ng speedboat papuntang Nusa Penida. Kaya marami dito na nagsispeed. Alright guys, pagkatapos ng 15 minutos na pag-aantay ay dumating na rin ang aming mga damo. Damo talaga guys. Hindi niluto yung ibang gulay dito. Pero I believe that this is the healthiest breakfast I've ever experienced ay dito sa Bali. Breakfast, lunch, dinner, dito ko lahat nakuha sa Bali guys. Never ako nagkaroon ng holiday na perfect 7 days healthy yung kinakain namin. Kasi balance. Tapos meron silang maraming option sa menu para sa mga tumitingin sa diet nila. Katulad nito, brown rice. Ito na kasi dapat yung kinakain ko dahil nga sa mga tinitake kong gamot. Then quinoa. Ayan. Meron din tayo ditong edamame, yung aking paborito. Boiled egg, of course, for our protein. Avocado, broccoli, at saka sagbot ng jensan, alugbati. So I'm going to eat now para makapag-swimming pa kami ng ate ko. Ayan po ang kanyang itsura. Kasi pag 60 years old na ako guys, maaalala ko po na kumain ako ng ganito kagandang pagkain, ganito ka-healthy. For my sister, she got this one, breakfast bowl with Avocado, spinach, mushroom, and also with the quinoa rice. yes. Quinoa and brown rice under. Very healthy. This one has 21 grams protein. Ito yung pinili ko dahil mas need ko ng protein ngayon. Wow. Protein. Spell quinoa. K-I-N. Rice na lang, R-I-C-E. Spell quinoa, K-I-N-W-A, quinoa. Kain tayo guys. Last breakfast namin dito sa Bali. Nakakalungkot. Pero paano, pangarap ko nang dalhin ko dito lahat yung pamilya ko guys. Hindi yung mga kapatid ko, may mga pera na yan sila. Yung mga anak ko lang guys. Okay. Tapos na kaming mag-breakfast. Ngayon ay magsiswimming na kami para makapag-exercise ng konti bago umalis. Mamayang gabi pa naman yung flight namin eh. So we still have a lot of time to kill. Andyan lang sa kanto guys. So dito sa Denpasar, maraming mga boutique hotel sa mga eskinita. Meron ding house for rent. At narinig ko, meron din ditong mga nagre-retire na yung sobrang tanda na talaga nila. So, dito sila nagre-retire. May mga 90 years old, 80 years old pataas. Parang retirement place nila itong Bali, Indonesia. Not bad kasi sobrang relaxing naman dito. Tsaka mura lang din yung commodities. May nakita akong comment today. Sabi siya na, ma'am, ilagay ko dito yung screenshot. Sabi niya, ma'am, anong comment ng
ex-husband mo na sa lahat ng mga videos mo, pinapanood ba niya? Anong masasabi niya? Number 1, kung pinapanood niya, hindi ko po alam. Wala po akong pakialam, panoorin niya man o hindi. That is coming from my heart. Number 2, hindi ko po alam ang comment niya. Wala din po akong pakialam sa comment niya. Wala talaga, guys. Okay? Hello, good morning. Salamat, Pagi. So, mamaya, sasagutin natin. Bihis lang ako for swimming, ha. Yay! Finally, kumalma na din yung hangin. Pwedeng-pwede na kaming mag-swimming. Kumalma na yung hangin, guys. Kanina parang feeling ko babagyo. So, makulimlim pa din, pero hindi na siya mahangin. At kami lang po yung may-ari ng pool ngayon. Nirentahan namin ng 24 oras. Charot. Hindi pala. Wala lang nag-swimming. Nag-check out na yung mga tao ngayon. Kami na lang natitira. So, mag-aurang tayo dun sa salamin. Okay. So, other than this lounge chair, meron pa kaming view sa taas. Pwede pang pumunta doon and magsilip. Silip tayo. Silip na tayo now. Kasi baka mamaya wala na naman tayong oras. Okay. So, mini kusina pala dito. Pwede ditong kumain. Pwedeng magluto. Provided lahat. Very good, ah. Merong area to eat. Pero yung view, ganito lang siya. Mga bubong. Ayan. Mabilisang tour lang. Baba na tayo. Once again, nandito na kami, guys, sa Denpasar. Ang pinaka-center ng Bali. Ang cute ng baby. Ang ganda na itong kanilang salamin. Pwedeng iuwi. So, 200 pieces po yung swimsuit ng kapatid kong si Madam Ten Gibbs. Pero yung napak namin magkapatid, tag-iisa lang talaga. So, nakakita nyo, ulit-ulit lang yung suot namin, guys. And, swimming na tayo. Sarap ng water. Ang baby. So, dito medyo malalim. Doon tayo sa mababaw na part. Kasi hindi tayo magpre-pretend na tayo si Marimar. Dahil si Princess Higa lang tayo, guys. Wala tayong magagawa dyan. Alright, swimming time! Balong tayo dito.
Guys, eto isa sa sasabihin ko sa inyo ha. Kami as traveler, hindi ko lang alam sa iba, pero kami as traveler, na-anxiety kami kapag hindi namin iniiwan yung accommodation ng maayos. So most of the time, hindi ko sinasabing perfect, pero most of the time, kung ano yung nakita namin pagpasok namin, that's how it looks when we leave. Ayun. So just look at this, guys. Without our bags. Ayan. Pero syempre, may purpose din yan, guys. Inayos talaga namin yan kasi wala na kaming time magpa-picture. Ngayon pa lang. Kaya most of the time, maayos po talaga kaming mag-check-in dahil dyan pa yung time namin na nag-photo taking kami. Aminin na natin, no? Yun talaga yun. Pero nakakahiya talaga kasi syempre, parang kung ano tayo sa bahay natin, ganun din naman tayo pag nagbibiyahe. Wala namang diferensya. So yung mga basura namin, hindi talaga namin hinahayaan. At yun yung counter namin, guys. Yung towel lang na yan yung nagamit namin. Lahat ng kalat, diretsyon yan sa basurahan. Hindi namin pwedeng iwan yung basura dahil basura na yan. Iwan na namin yan. No. We know how much difficult, how time-consuming it is na maglinis ng isang property kasi may bahay tayo. Depende na lang kung sa kuweba talaga tayo nakatira, guys. Pero kung may bahay tayo, alam natin na talagang mahirap maglinis from the start, from the scratch. So kung as much as possible, ayan nga, minsan naiinis ako, nakakita pa ako ng mga, ayan, pupulutin talaga namin yan, one last look. Tapos lahat ng mga basang tuwalya namin, nilalagay din namin sa isang lugar, para hindi na mahirapan yung maglinis kung saan yung nagamit namin at hindi. Para naman hindi din sayang sa tubig. So, kita nyo? Wala talagang kalat, guys. Kasi nahihiya kami na baka mamaya pagpasok na maglilinis, sabi, oh grabe naman yung pagkawalang hiya naman nung nagamit ng property natin. Uy, grabe naman sila. Wala talaga silang hiya. Ang kalat talaga, hindi talaga nila tumapasok sa basurahan. Yung towel talaga, dyan lang nila iiwan sa labas. Mga ganun ba? So ayaw natin ng ganun. Kasi we are carrying being a Filipino. So for them to make sure na i-welcome nila yung next traveler na mga Filipinos, ayusin naman natin. Let's leave a good feedback as well as guest. Not only thinking na kailangan magaling kayo mag-service sa amin kasi kami yung bisita ninyo. Hindi, guys. It's not that kind of thinking. Kasi ako, I had an experience ng travel and tour sa Uganda, Africa. You all knew that from my Tindera sa Africa page. Kaya nga ako nakilala dahil doon. Kaya nga ako naimbitahan ng GMA for interview dahil doon sa experience ko sa Africa. And I know how it is. Hindi po madaling mag-manage ng isang property. So we as guests, sa mga future traveler dyan, sa mga magpapabook sa amin, magpapagawa sa amin ng Bali tour package, please, kapag po kayo ay bumisita sa isang magandang lugar, iwan din po natin na maganda. Maging responsable din tayo. Okay? At least just try. Hindi ko naman sinabing kailangan talaga. So, eto yung table namin na pinagkapihan. Kita nyo, guys, pati yung mga sachet ng coffee, kailangan talaga yung ate ko tinatapon niya yan agad. Hindi niya iniiwan. Meron lang kaming mga maruruming bagay na ginamit, but that is normal. Ay, sorry. Naiwan namin yung tubig na ubos na, normal lang yan. Yung bread ayaw na namin, iwan na lang namin dyan. Kasi baka mamaya, hindi natin alam kung pwede pa nilang magamit somewhere. We don't know that. Yung fridge, wala namang laman yan. Yung bed namin maayos. And we have to put back the decoration minsan. Kasi naman, hindi naman natin yan ipapasok sa bag mo, sis, di ba? Pwede. Pwede tayo pasok sa bag. Oh, this is authentic. Real? Yes, real leather. Ito sa Africa. No. Sa Africa, be? This is goat. Goat skin, guys. No. Leather. I think this is goat. Kasi di ba ito yung goat lang may ganito, oh. Ayan. Pero pag gusto mo yung gusto mo magpa-Game of Thrones ka, para kang character sa Game of Thrones, ikaw si Khaleesi. Khaleesi, we are leaving now on our journey. Di ba? Where is my Dothraki? Where is my Dothraki? Ayan, ang ganda. So, ibalik lang natin din dyan. Kasi dyan naman talaga yan siya pagpasok namin. So, hindi naman required, guys. Hindi ko sinasabing required. What I say is, leave a good review as a guest. Leave a good review as a traveler. Kasi lalo na sa akin, it's very important for me na mag-iwan ng tatak na Filipinos tayo, dapat marunong tayo. Hindi tayo burara.
Okay guys? Okay lang magburara kayo dyan sa inyong mga kwarto. Pero huwag kayo magburara sa kwarto ng iba guys. Alright. So mag-picture taking lang kami ng ate ko and then we are leaving! Okay! Siyempre hindi natin nakakalimutan ang magpabudol one last time dito sa Bali guys. So andito tayo ngayon sa Sukawati Art Market. Uy, who told you to touch that? It's holy. Saan ako payong? Let's go. So, andito tayo ngayon sa loob ng Sukawati Art Market. Kung saan... Oh, there? Yeah. Where can we get money? Withdraw. Have ATM there? Okay. Oh yeah, I remember. This side. So, papasok muna tayo dito at mamimili muna kami ng aking ate one last time para sa bahay. Kasi gusto namin paglingon namin sa kabilang corner ng bahay namin is makakakita kami ng souvenir namin galing dito sa Bali. Siyempre hindi mawawala yan. Kung meron para sa iba, bakit wala yung ating sarili? Charot. Gumawa ka ng rason. Sa baba tayo sis, kay bili tayo para sa bahay natin sis. Ito yun. Ganda. Mas maganda kung may pansya na partner. So ikot to kayo ngayon guys. Ngayong video na to makikita nyo na talaga yung Sukawati Art Market. Isa sa pinaka malaking indoor souvenir market dito sa Denpasar, Bali. Ano ka sa baba? Ayan. Okay, let me go downstairs kasi I want to check something for my home. Is that okay? Okay. So, mauuna ako dito sa baba kasi gusto kong bumili ng souvenir para sa bahay. Si Mama, binilan ko lang si Mama ng damit. Si Auntie Christine, bilhan ko lang si Auntie Christine ng mga kaya natin ang mabibili natin kay Auntie. Pero dito sa baba, kasi 3 floor tong Sukawati Art Market. Yung nasa ground floor is mga decoration, mga accessories. Then 2nd floor, mga damit na siya. Then 3rd floor, hindi ko pa nabisita. So tara. So, excuse me, sorry. So, hindi ko alam anong gusto ni Auntie. I believe, bibilhan ko lang si Auntie ng ng something na pwede niyang magamit. Pero, alam nyo, ako, parang hindi ako masyadong mahirapan. Ang binibili ko kay Auntie earrings eh. Pero this time, I think I want it to be different. So, ikot lang tayo dito. Bigyan ko kayo ng tour. Ayan, mga decoration sa bahay. Wag na yung keychain. Ayoko na mag-keychain si Auntie. Kung bag kasi, si Auntie kasi medyo malaking tao. So, mas maganda pag medyo malaki po yung bag ni Auntie sa kanya. Si Mama naman, marami na siyang bag. So, maghanap tayo ng something else para kay Mama. Eto, maganda to, te, sa doorknob. This one is good for doorknob. Where? Oh, okay. Mandala. Mandala style. Ganda. Kaso baka mabasag eh. Mahirap magdala ng ganyang klaseng souvenir. Ikaw, gusto ko sakyan ng kabayo. Dreamcatcher na ganito, te, oh, para sa pinto, yung maliliit, yung ganito lang kalaki, oh. Para sa pinto, ipag-give away. Ah, nice. Cute. 10,000 one set of them. So, kita nyo guys, marami ng tao. Ay, wala pa talaga, may magnet pala. How much is your magnet? 25. Last price? What's your last price? 15. 10. 10. Yang ini 10. Kayu. Ini resin. Yeah. Okay, we will go and look. 10. Yeah, okay. You can give? How many? Hindi ko na alam. Ayan lang yung ate ko. Sumusunod lang siya. So, nandito kami sa labas. Nag-iikot-ikot kami.
So nakikita nyo naman guys, malaki big sila dito sa kanilang dream catcher. Yun yung kanilang isa sa pinaka-sellable na souvenir. Meron din yung mga gawa sa kahoy katulad nito. Carved statues and carved home decoration na gawa sa kahoy. So I believe parang mas maganda doon na side, sis. I really want to get a special dream catcher for my home. But a big one. Gaga talaga tong kapatid ko, guys. Sabi ko, ano, para saan yan? Sabi niya, lagyan doon ng abo niya pag namatay siya, tapos lagyan doon ng flavor. Ano sa tingin niya sa amin? Ipampalasa namin yung abo niya. Salt and pepper. Where? Patingin ako ng salt and pepper. Isabit mo lang, no? Kung saan ka pwede magluto. Yes. Sabit mo lang siya sa gilid. Salt and pepper. Single lang ako eh. Doon lang ako sa salt. Wala nang pepper. Ala, what's this? Ashtray. Ashtray! Oh! What? Ang cute! Ashtray? How? Oh, but we don't have friends who are smoking, and even if they're smoking, we're not going to buy them and encourage them. That's cute. Yes, that will encourage them. But pero yes. alam na sila and wala na sila chance. Other than, I like that one. I like it. Anong pwede pang ibang option na hindi lang ashtray? Parang... Agoy. Patay kayo dyan kay Sheena. Grabe yan, maghangyo guys. Ubos ang kapital nyo dyan. So eto, meron din silang mga coconut na mangkok. May decoration sa loob. Nilagyan siya ng parang shell. Gusto ko yung ano, gusto ko yan. I like that one. But I think instead of ashtray, you put your ring. Yes. Yes. Rings. Very good ka talaga. Your ring and your At sa earrings. mga nagkapalit sa to, ang mga anak kasi baligya na to ni girl. She will leave Yes. Yeah? Wow. Para sa mga sing-sing nyo dyan. Pero dapat ano para sa mga naninigarilyo. Okay, ikaw sis, kaya ako wala pa ako napili eh. Kasi ako gusto kong bilhin sa bahay ko guys, napakalaking dream catcher. Ilalagay ko dun sa dingding. Oy, napakalaking, dahil ka nagtutok, napakalaking ano. Pinakamalaking dream catcher guys. Ay, ano yan? Hindi kanya na pinakamalaki. Ito ay ano to, bottle opener. Hindi ko alam anong shape yan. Ano yan? Sino yan? Ano yan? Mukha ba yan? Hindi ko makita yung angle. So, pili na lang kayo guys kung ano yung mga mabibili nyo pag nandito kayo. Pero ang dami nilang mga magagandang gawa. Ito nga, medyo nagalikabok na yun. Kasi gawa lang naman siya sa kahoy eh. Nawawala yung ate ko guys, hindi ko siya makita. Wala pa naman akong internet. Hindi tayo pwedeng mawala kasi nasa kanya po lahat ng ating mga connection sa buhay. Bumili lang ako ng prutas, hindi ko na siya makita. Bumili po ako ng sala fruit or yung snake fruit. Pinakita ko sa video. So, iniwan ko lang siya saglit pero nawala na siya. Ay, hahanapin ko na naman. Kasi baka mamaya mahirap na. Napit ko muna yung... May binili kasi siya na para sa ano... May binili kasi siya na para sa bahay niya. Ako kasi nahanap ko para kay Auntie Christine, para kay Mama. So gusto ko silang bilhan ng kimono ba. Mabuti nga at hindi mainit, hindi rin umuulan pero makulimlim. Makulimlim. So andito na naman tayo sa loob ng Sukowati Market. Try nyo to guys sa lahat ng mga pupunta ng Bali. Ito, re-recommend ko tong place na to. Kahit sa mga clients namin ng travel and tours. Dito namin sila dadalhin para mag-shopping. Kasi ano lang siya, affordable. Okay, finally guys, natapos na rin ang aming pamimili. At nabudol na kami ng mga 3 milyon. Hindi namin alam paano mababayaran yung 3 milyon. Pero ngayon ay kumain na kami guys ng aming dinner dito sa harap ng dagat.
normally daw dito dagsaan ng tao dahil dito talaga yung kanilang sunset. Pero dahil makulimlim ngayon, walang sunset na naganap. Buti nga sa mga may jowa. Bitter. So, eto po yung ating dinner. Meron po tayo ditong isda, merong sinugbang hipon, meron tayong gulay, meron tayong sauce or yung sambal. Sobrang sarap niyan, maanghang-anghang. Meron tayong appetizer, mani, then mixed juice at saka sopas. Ayan. So, kakain lang tayo guys and then dediretso na kami sa airport dahil yung flight namin ay mamayang 1:00 ng umaga. So, dapat mga alas 10 or alas 11 ay talagang nasa airport na tayo. Yeah, we will update you guys kung ano na naman ang mga kaganapan. Sana naman kami mapupunta nito mamaya. Alam nyo bakit yan yung flight namin? Dahil yan yung pinakamura. Kapag budget queen ka, uncomfortable situation talaga kapag pera yung usapan. The more na mas mura, the more mas uncomfortable minsan. So, eto yung pinakamura, 1:00 po ng umaga. Good luck sa aming mga fest luck pagbalik ng Jensen. Alam ko, miss na kami ni Madam Ten Gibbs, guys. Nagiwalay lang kami ng isang araw, hinahanap-hanap niya na yung mga mukha namin. Sabi namin, wag niya kaming madaliin dahil nilalangha pa namin yung Bali. We can't just get enough of Bali. May nag-message pala, no, worth it ba daw yung Bali? Please, if you want to see the details, nasa vlog ko po araw-araw. Ayan. May nagtanong kung worth it ba yung Bali. Sa pictures tsaka sa videos, makikita nyo lahat. Wala po akong tinago sa inyo. So, kayo na yung mag-judge kung worth it ba yung Bali or hindi. Once again, for me, personally, I highly recommend ilista nyo na po yung Bali, Indonesia sa inyong listahan ng travel goals. Para hindi po kayo mahuli. Dahil malapit lang ito sa Pilipinas. Mura lang yung ticket dito. Minsan meron pang mga promo sale. At higit sa lahat, mag-a-arrange po kami ng private tour for Bali, Indonesia. So kung gusto nyo mag-avail ng private tour, ito po ulit yung email. Email nyo po ako dito or message nyo ako dito. Pwede din. Basta isa lang po yung rule ko. Huwag po kayong maglalabas ng pera nang hindi nyo po ako nabibideo call. Okay? Huwag na huwag kayong maglalabas ng pera. Wala po akong pakialam kung ano yung rason nyo. Huwag na huwag kayong maglalabas ng pera. Basta hindi nyo po ako ka-video call. Hindi nyo nakikita itong mukhang to, itong bilog na mukhang to. So once again you guys, huwag po kayong magpa-scam sa mga scammer na mga halang ang kaluluwa. Pakiusap ko sa inyo, never maglabas ng pera. Kahit po 24 oras na hindi nyo ako nakausap dahil busy din yung buhay ko, antayin nyo po ako. Huwag po tayong magmadali. Dahil pag nagmadali kayo, posibleng baka iba yung kausap ninyo. Alright? Alright guys, sakain lang kami and I'll see you on today's episode.